Nako, alam ko po na may mga araw po talaga na wala po tayong maisip na content o kaya ay tinatamad po tayo, di po ba? Alam niyo po ba na may napakadaling paraan po na pwede po natin gawin na wala po talagang ka-effort. Number one na po dyan, yung magre-remix po tayo ng mga reels. Maghanap lang po tayo ng mga reels na gusto po natin. Siguraduhin lang po na wala po mga restriction yung mga tao po na gusto po nating i-remix yung kanila pong mga reels. Kasi po pag sila ay may restriction, pati ikaw din po ay marirestrict. Yung sa akin po ay pwede nyo po i-remix lahat po ng aking mga reels at hindi lang po yun, no? Yung kung paano po natin gagawin po yung remix na yan, ibibigay ko po yung link dito po sa akin pong video. Para hindi na po kayo mahirapan, paano po ba gagawin yan? Lalong-lalo na po doon sa hindi pa marunong. Yung pangalawa po na pwede po natin gawin ay makipag-collaborate po tayo sa isang content creator. Pag ikaw po ay tinanggap ng content creator na yan, yung iyo pong reels ay mapapanood po yan doon po sa kanya pong wall, doon po sa kanyang Facebook page. Makikita po yan ng lahat po ng kanyang mga followers. So, yung mga views, yung mga comments, yung mga likes po na makukuha nyo po sa video na yan ay isi-share nyo po pareho. Yung hindi nyo lang po isi-share ay yung income. Especially po kung ikaw po ay monetize na din, lahat po ng income doon po sa video views na yan ay mapupunta po sa inyo. At kung siya naman po ay monetize, ay hindi din po niya pagkakitaan, no, yung iyong video. So, yung magiging advantage lang po is yung pwedeng tumaas, no, yung mga followers nyo pareho. Dahil syempre, iba yung followers mo at iba din po yung kanyang mga followers. So, paano ba gumawa ng isang collab? Aba, ito po, step-by-step instruction. Tuturo ko po sa inyo, no? So, unang-una na po dyan, syempre, pupunta po tayo doon sa ating page. Punta po tayo doon sa Reel section. Hanapin po natin yung ating video dyan po sa ating gallery at i-upload po natin. Ngayon, pagkatapos po natin lagyan ng title yan o kaya ng description, bago po natin i-publish, mag-scroll down po tayo, no? At makikita po natin na meron po nakasulat dyan, invite a collaborator. Ngayon, hanapin po natin ang collaborator po na gusto po natin i-invite. Hanapin po natin yung kanyang pangalan ng kanyang page o kaya kung hindi po natin mapakita yung pangalan ng page po niya ay lagay po natin, no, yung URL o yung page link dyan po sa search area. Pag lumabas na po sa search box, yung gusto nyo pong i-invite na collaborator, ay pindutin nyo lang po yan. At may invite na po na isi-send si Facebook doon po sa kanyang notification. At once po na tinanggap na po ng collaborator mo, yung video mo ay mapapublish na po kaagad yan doon po sa kanya pong page. Ako po ay meron na pong 3 videos, no, na tinanggap ko po ang kanilang pakikipag-collaborate po sa akin. Hindi po ako namimili, malaki, maliit na content creator, no. Actually, wala po pong malaking content creator na nakipag-collaborate po sa akin. Very strict po yung criteria ko bago ko po kayo tanggapin na makipag-collaborate po ako sa inyo. Kasi syempre, ayaw ko pong ma-restrict din po yung aking page na pinaka-ingat-ingatan ko din. So, ito po yung akin pong mga guidelines para doon po sa gusto makipag-collaborate po sa akin. Unang-una na po dyan, kailangan po maganda ang video. Maganda po yung paggagawa. Maganda po yung tema ng iyong video po. Hindi naman po kailangan, no, na magkapareho po tayo ng tema. Pero kailangan lang po na talagang pinag-isipan nyo po talaga yung video na yan. At malinis, maliwanag po. Maganda po yung mga nakasulat, mga caption at kung ano man. Pangalawa po, ay kailangan po ay hindi copyrighted yung music nyo. So, pag meron po yung music, ay baka po hindi ko yan tanggapin. Kasi syempre, iniingat-ingatan ko din, no, yung aking pong page. At yung pangatlo po, ay kailangan po, wala po mga hashtags po yan, na syempre po, yung mga medyo nakakatakot, no, na mga hashtags, lalong-lalo na po kung may mga violation po, yung mga hashtags na yan. Kasi baka ako din po, yung page ko ay magkaroon din po ng mga violations. Isa pa po na tinitingnan ko, bago ko po tanggapin yung pakikipag-collaborate po sa inyo, ay talaga pong sinusuri ko yung inyong mga pages. I make sure po na wala po kayong mga shared videos dyan na pwede din pong ikapahamak ko. Kasi 'di ba nasabi ko na nga po sa isang vlog ko na pag yung isang content creator po na shinare po natin at nagkaroon po siya ng restriction, ay pwede din po magkaroon ng restriction yung mga nag-share na yan. So pwede po madamay din yung aking page kung nadamay din po yung iyong page dahil po sa shared videos na yan, no?
At kaya nga po, wag po tayong magalit ha kung hindi ko po tatanggapin yung pakikipag-collaborate nyo sa akin kasi baka yun naman po yung dahilan. Ito pa po, kung hindi ko nagustuhan yung video na in-invite nyo ako as collaborator, ay go over naman po yung mga ibang videos nyo. At sinasabi ko din naman po doon sa content creator na yan kung ano po yung video na mas gusto ko po na makipag-collaborate po sila sa akin. At nagbibigay din po ako ng mga suggestions kung ano po pang pwedeng gawin para nang sa ganun ay mas gumanda pa po yung video na yan. Gusto ko po kasi na pag pinablish po yung video nyo sa akin pong page, ay makakatanggap po talaga kayo ng marami pong views. So, hindi lang po na basta kayo nakipag-collaborate sa akin dahil po gusto nyong umani ng maraming followers, maraming views na yan. Gusto ko din po talaga na, 'di ba, maganda po yung collaboration nating dalawa at may natutunan din po kayo doon sa pakikipag-collaborate nyo sa akin. Yung pangatlo po na pwede po natin gawin ay gamitin po natin yung original audio ng isang content creator. Ano naman ang mapapala nyo dyan? Ako po personally, pag ginamit nyo po yung personal audio ko, ay sinishare ko po yung inyong video doon po sa aking group page ng Team Doc Chani. I have 16,000 followers po doon. So, syempre, magkakaroon po ng exposure yung video nyo. Pwede po umani po yan na mas maraming views, mas maraming comments, at marami din pong followers. Doon naman po sa ibang content creator, I cannot speak for them kung ano po yung mga ginagawa nila para po doon sa mga gumamit po ng kanilang mga audio. At ituturo ko po sa inyo yung step-by-step instruction paano po mag-add ng original audio na yan. Gawin po natin, pumunta po tayo doon sa Reels Gallery po niya at hanapin po natin yung audio na gusto po natin gamitin. Ngayon, ibuksan po natin yung video niya at doon po sa pinakailalim, makikita po natin yung original audio. Pindutin lang po natin yan at isave po natin doon po sa Reel section po ng Music Gallery po. At pagkatapos po ay balik po tayo doon po sa ating page at balik naman po tayo doon sa Reels. Ngayon, i-upload po natin yung video po na gusto po natin lagyan ng original audio ng content creator na pinili nyo po. At pagkatapos po na in-upload nyo po yung iyong video, ay pwede nyo na pong idagdag yung kanya pong audio. O diba, napakadali lang po. Nagkaroon po kayo ng video na wala po talaga kayong kahirap-hirap. At hindi lang po yun. Pwede po magkaroon po kayo ng maraming views, marami pong likes, maraming comments, at posible din na magkaroon kayo ng mga followers. Happy vlogging po sa inyong lahat. Don't forget, please follow Doc Chani's page. God bless.